Isang pagpapala po ulit na ang mensahe ng Diyos ay mapakinggan natin sa umagang ito sa paraan na ang Diyos ay hindi po nagkukulang. Ang pagkain niya, espiritual, ay hindi po nauubos. Yun po ang pinakamasarap dito. Kung minsan wala na tayong bigas, wala tayong maulam, pero ang salita ng Diyos laging kompleto. Buksan lang natin ang ating mga puso at ang ating mga kaisipan para maranasan. Unang linggo ng December, the spiritual need for hope. Tama po ba ako? Yon ang unang linggo. And yung pangalawang linggo natin, the gift of joy and peace. Alam niyo po kung bakit ganito yung mga nabubuong mensahe ngayong December? Nasanay na po tayo eh. Ito po yung napansin ko kung bakit dinala ko ng Diyos ngayon dito sa tinatawag na living a life of love and compassion. Sanay na tayo na kapag ka-December, alam na natin, pagkakagastusan, ubusan ng kagalakan, kahit saan-saan, punong-puno ng kasiyahan. Pero pagkatapos ng lahat, wala na. Tapos na. Tapos na December, balik sa dating gawi. Pagpasok ng January, tiis-tiis, balik trabaho, balik sa lahat ng kung ano ang kinasanayan na ginagawa taon-taon. Maraming New Year's resolution. Pero walang solusyon. Bakit? Tunay na hindi natin alam ang layunin, bakit may December at bakit may Pasko. Ang alam ng iba, pinanganak si Jesus. Pero hindi naman talaga totoo ngayon pinanganak si Jesus eh. Nang buwan ng December? Kayo ba papayag na ipinanganak si Jesus December? Kasi kung December pinanganak si Jesus, wala pong mga pastol na nasa pakainan ng mga tupa o nasa damuhan. Eh kung nag-yelo sa labas, pwede ba yon? Alam po natin na ang paniniwala natin bilang mga tao ay hindi talaga umugnay sa kung ano ang sinusulat ng Biblia. Kaya lang, ayon nga sa napag-aralan natin sa mga salita at talata ng Biblia, napakarami kasing mga tao na kung ano lang talaga yung alam, yun na yun. At kung ano yung itinuro, yun na yun. Kaya alam niyo po, lagi ko po itong paulit-ulit na sinasabi, pananagutan ng mga nagturo ng mali. Pananagutan ng mga nagturo ng hindi tama. Pananagutan ng mga taong dinala tayo doon sa pagkaunawa na hindi tama. At ngayon, gusto ko lang na ang December naman natin ay bigyan natin ng mahalagang pag nilay-nilay o pag-iisip na hanggang ba talaga sa susunod na taon, hindi ko pa rin alam kung ano ang totoo sa buhay ko. Hindi ko pa rin talaga alam kung ano ang plano ng Diyos. Hindi ko pa rin talaga alam kung ano ang mangyayari sa mga huling araw. Mga minamahal kong kapatid, sa mga napapakinggan natin na mensahe, nawa, maranasan natin yung tunay, genuine na pakikipag-ugnayan kay Kristo. Dahil kung wala po talaga si Kristo, maniwala kayo at sa hindi. Nasanay na tayo sa kung ano yung paniniwala, kinaugalian natin. Linggo, pupunta sa church, makikiupo, makikingiti. Pero pagkatapos ng simba, pagkatapos ng paglilingkod, pagkatapos ng pagsamba na tinatawag, walang nasumpungang maganda sa ating Panginoon. Kaya yung kabigatan pag-uwi, mabigat pa din. Nawa, maranasan natin ngayon dito sa mensaheng ito, living a life of love and compassion. Kasi kung ang Diyos po natin, una nang gumawa ng mga bagay na ito, para saan pa ang rason natin sa ating mga sarili na hindi natin to gawin? Ano ang pwede mong sabihin kung ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, bumaba sa lupa, nagpakababa higit kaysa sa atin? Para gawin lang ito at ipaalam sa atin na dapat ito ang ginagawa natin. Bakit napakaraming mga tao ngayon? Lalo pang nagmamalabis at lalo pang
napagpapayabangan, nagpaparamihan ng mga napagtagumpayan sa mundong ito. Alam niyo po, Biblia na mismo ang nagsasabi, lahat man ng yaman sa mundo mapunta na sa iyo. Kung yun ang magpapasaya, lahat ng yaman mapunta na sa iyo. Ikaw na ang pinakamayaman sa buong mundo. Kung wala kang Kristo, walang kwenta ang buhay mo, sabi ni King Solomon. Kaya sabi dito sa introduction na ating pag-uusapan, sabi diyan, thou shall love the Lord thy God. Napakarami ang kilala ang Diyos, napakaraming alam na may Diyos, napakaraming gustong maglingkod sa Diyos. Pero nakikita natin ang lahat ng paghihirap na ginagawa nila sa harapan mismo ng Diyos ay hindi katanggap-tanggap. Alam natin yun. At bakit mo naman nasabi, Pastor, na hindi katanggap-tanggap? Dahil mismo ang Biblia nagsasabi na ang kanilang paglilingkod ay hindi karapat-dapat. Naalala niyo si Cain? Sa umpisa pa lang. Sa umpisa pa lang, nakita na natin yung dalawang klaseng pagsamba. Parehas naman. Ginawa kung ano ang alam. Ginawa kung ano ang dapat. Pero bakit yung isa kinalugdan? Bakit yung isa hindi? Kasi may mali pong pagsamba. May maling paglilingkod sa Diyos. May maling puso sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Number 2. Thou shall love thy neighbor as thyself. Yes, Pastor. Kahit kailan naman wala akong sinagasaan na tao. Wala akong inakpakan na kapitbahay ko. Lahat ng kapitbahay ko, pinapupurihan ako. Pinag-aralan namin sa Sunday School kanina. Napakaraming mga tao ngayon. Gustong-gustong pinapapurihan ng tao. Pero kaaway ang Diyos. Number 3. More than all whole burnt offering and sacrifices. Lahat na makikita natin dito sa introduction, kung ang handog mo sa Panginoon ay hindi karapat-dapat at hindi mo ginawa ang sinasabi ng Biblia, anumang handog ang pwede mong gawin, magiging walang kabuluhan yon kung hindi yan nakaugnay sa sinasabi ng Kristo ng Biblia ito. Kaya nais ko po, bago tayo magpatuloy, iyuko natin saglit ang ating mga ulo. Tayo ay manalangin. Amang banal, sa umaga pong ito, O Diyos, 3 linggo, Panginoon, ng buwan ng December. Aming Panginoon na pinagsasamo at idinadalangin sa harapan po ninyo, napakaloobin. Abutin mo po kami sa pagkaunawa na matigil na, Panginoon, ang kinasanayan namin. Na para bang ang aming pagsamba at paglingkod sa inyo ay nagiging tradisyon na lamang. Ganon din, O Diyos. Kung kami ay dinako mo sa lugar na ito, hindi po ito aksidente, Panginoon, para marinig namin ang mga aral at turo mo. Kaya naman bigyan mo kami ng bukas na puso, na wag masayang. Ang oras na itinigil namin dito sa lugar na ito. Kaya naman magamitin mo po ang iyong lingkod, na maihayag ng may kaluguran sa harapan po ninyo ang mga mensaheng ito. Sa pamamagitan po ng banal na Espiritu, kumilos po, nawa kami na may kaugnayan sa inyo, O Diyos. Aking idinadalangin at pinagpapasalamat ito, Ama, sa pangalan lamang po ng Panginoong Hesus, naming tagapagligtas. Amen at amen. Ngayon, makikita po natin na sa introduction pa lang, may gusto nang tukuyin ang pag-uusap natin. Sabi diyan, mahalin mo ang iyong Diyos, wala nang iba. Sabi diyan, mahalin mo ang iyong kapwa, katulad ng pagmamahal sa iyong sarili. At sabi naman dyan, wala nang iba pang handog na masihigit pa para sa mga bagay na ito. So ngayon, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, gusto kong maunawaan natin ngayon, bakit nga ba talaga ako nananatiling naglilingkod? Bakit pa ako talaga nagbibigay ng sarili kong lakas, oras, kakayahan, pagkaunawa, para gawin lang ang mga bagay na ito na sinasabi ng Diyos sa akin. Una, walang taong nabuhay sa ganang kanyang sarili. Sino ang pwedeng magsabi ngayon,
Isinilang ako sa mundo kasi sinabihan ko yung nanay ko, ipanganak mo na ako nanay, gusto ko nang mabuhay. Mayroon? Kung wala, bakit tayo ginawa ng Diyos? Inilagay sa mundo na to. Pangalawa, sino ang makakapagsabi dito sa harapan ng Diyos, mabubuhay ako hanggat gusto ko? Kung wala, may dahilan kung bakit natin dapat malaman ito. Ngayon, kung kailan inaalala ang kapanganakan ng ating dakila at makapangyarihang tagapagligtas. Mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, tama na. Tigilan na natin ang pagsamba, paglingkod na nagtatradisyonal lang tayo. Tigilan na natin ang pagsamba na para bang ginagawa lang natin ang lahat ng ito. Kasi nasanay na tayo, eto tayo. Ipinanganak na mayroong mga magulang na sumasamba na may Diyos kahit hindi nakikita. Ipinanganak na namulat sa pamilya na marunong magdasal, marunong pumunta sa gawain ng Panginoon, marunong kumilala na may mabuting nagagawa ang Diyos. Pero alam niyo po ba, bakit hanggang ngayon, marami pa rin ang mga tao na naniniwala sa mali? Kahit alam na nila, lantara na sa harapan, na binubulag lang sila ng kanilang tagapagturo at mga mangangaral. Pilit pa rin nilang pinapanindigan kahit mali. Bakit? Una, tandaan natin yan. May dyablo na gustong sirain ang creation ng Lord sa pasimula pa lang. Pangalawa, may mga tao na kahit alam ang totoo, pero dahil yun na ang kanilang kinalakihan, yun na ang kanilang kinasanayan, ayaw na nilang baguhin yun. Mas gusto na nila ngayon paniwalaan na kung saan namatay yung mga ninuno, doon na rin sila mamamatay. Naalala niyo yung mga Israelita sa Ehipto? Di bali nang maalipin kami. Kaysa mag-adventure kami ng buhay papunta sa lupang pangako. Sana hindi mo na lang kami inalis doon. Di ba ganun pa yung sinabi kay Moses? Kasi bakit? Ayaw talaga ng taong kumilala. Sabi ng Friday, sino mga nandito ng Friday? Salamat sa inyong lahat. Yung speaker natin, yung tagapagsalita natin ng Friday, ng ating Christmas cantata. Itong pinag-uusapan natin na Diyos, itong naglagay ng kanyang salita sa mundo na to, alam nyo, ito ang nakakalungkot. May salita na nga't lahat-lahat, mayroon na nga tayong binabasihan, mayroon na nga tayong tinutungtungan, bakit pilit pa rin nating nililigaw ang ating mga sarili? Bakit mas pinipili pa rin natin na hindi sundin kung ano ang sinasabi nung Kristo, nung Diyos na ito sa Biblia, at ginagawa pa natin gumawa ng sarili nating mga Diyos-Diyosan? Yun po ang totoo. Mas marami ng maling paglilingkod kaysa paglilingkod na nakaugnay sa Biblia. Kasi bakit? Ayaw na nating baguhin yung pagkaunawa. Bakit? Kung ano yung alam natin. Kung ano yung hindi na tayo napapagod. Kung ano yung alam natin na hindi na mahirap, doon na lang tayo. Kasi bakit? Pastor, ang hirap naman maging Kristiyano. Tingnan mo, Pastor. Dati, pagising ko sa umaga, hindi ako nagpipray. Pagising ko sa umaga, Pastor, bangon na ako, gagawin ko na lahat yung trabaho gusto ko. Kung magagamit ako ng sasakyan, di na rin ako nagpipray. At noon, kahit hindi ako pumunta sa church, makaalala lang ako pag birthday ko, saka ako mag-church, yun lang yun. Masaya na ako dun. Wala naman nagsasabi sa akin na mali yun. Pero ano bang buhay talaga mayroon tayo? Kung bakit tayo mayroon ditong hininga sa sanlibutan na to. Sabi dyan, first point, living with love and compassion. May layunin ka pala. Mayroon palang dahilan ng Diyos, bakit ka nabubuhay? Hindi pala pwedeng sabihin, bahala sila sa buhay nila, basta ako ito. Hindi pala dapat ganun.
At hindi pala pwedeng sabihin na mabubuhay ako dito sa lupa kahit ako lang mag-isa. Eh, sabi ng mga matatanda nung araw, no man is an island. Totoo ba yan? Pero kung pag-aaralan natin ang Biblia, sinasabi ng Biblia yun. Kaya nga hindi na natiling nag-iisa si Adan. Gumawa siya ng makakasama. Pero bakit? Ito po. Para mapatunayan natin, Mark chapter 12 verse 30, ito po yung sinasabi. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. Isipin niyo po ang tatlo na to. Una, puso. Bakit, Pastor? Hindi mo naman pwedeng sabihin na yung mga taong yan na nagdidiboto, isipin nyo, naglalakad na kapaa, papasanin pa yung krus na napagkabigat, at nilalatigo-latigo rin ng mga taong nakasunod sa kanila. Wala bang puso yan? Hindi ba nasa puso? Ito ang gustong ipaalam ng Diyos sa ating lahat. Kung yan ay ginagawa natin, ayon sa ating puso, sana hindi mo na ginawa, kasi bakit? Mayroon nang may puso na gumawa niyan para sa'yo. Mayroon nang gumawa niyan para sa'yo. Hindi lang puso ginamit. Bakit? Alam natin, ginawa ng Diyos ang lahat. Buhay niya ibinigay para sa'yo at sa akin. Kaya ang gusto lang naman ng Panginoon malaman mo na sa'yo mismo na yon, yung kaluluwa at yung pag-iisip at buong lakas mo, hindi yan sa'yo. At sino ang makakapagsabi sa akin ngayong umaga na mananatili ang lakas mo habang nabubuhay ka? Marahil ngayon malakas ka. Kaya mong buhatin ang 50 kilos na bigas. Isang sakbitan lang ng iyong kamay. Pero ngayon hinahanap ko na yan. Dahil nung araw ginagawa ko yan. Pero ngayon, 25 kilos pa lang, humihingal ako. Kailan ibibigay ang lakas mo kung hindi mo na kaya? Kailan mo sasabihin sa harapan ng Panginoon, magiging malakas ako hanggat gusto ko? Kung ang kahinaan ng tao ay dumarating na hindi natin inaasahan. Sabi diyan, number 1, ang mga hinirang ng Diyos ay ganap at kasiyasiya. Ito naman pala ang gusto ng Diyos na mangyari. Na ang hinirang ng Diyos maging ganap at kasiyasiya. Bakit? Una ko palang nasasabihin sa inyo ngayon, bakit may Kristo na bumaba sa lupa, minahal ka at minahal ako? Tama? Ngayon, bakit sinasabi ng Biblia na dapat ikaw ay maging kasiyasiya at maging ganap? Dahil ginawa yan ni Kristo, bagamat siya ay Diyos, sumunod sa Ama. Sabi sa pinag-aralan namin sa Sunday School kanina, walang ginawa ang anak na hindi pinag-utos ng Ama. Kaya ikaw, ako, bilang tagasunod kay Kristo, gumagawa ng ayon sa paglilingkod na sinasabi ng Biblia, dapat yung puso, yung kaluluwa, yung pag-iisip at buong mong lakas, dapat katulad ni Kristo. Si Kristo, hindi po sumuway sa nag-utos sa Kanya. Ngayon, anong klaseng mananampalataya tayo kung yung sinasabi ni Kristo, hindi naman natin ginagawa? Number 1, na gusto kong matutunan natin, letter A, sabi diyan, had given Himself for us an offering. Kita niyo po, kung si Kristo, inoffer yung kanyang sarili, ikaw, ako, anong klaseng paglilingkod ang gagawin mo? Sa Diyos na sinasabi mong mahalin mo ng buong puso, ng buong mong kaluluwa, ng buong mong pag-iisip at buong mong lakas. Si Kristo, hindi niya yan pinagdalawang isipan. Kung hindi, pinilit niyang gampanan para ikaw at ako ay manatiling may pag-asa kay Kristo bilang Diyos. Ephesians chapter
5, verse 1 and 2. Ayan po ang sinasabi. Dahil kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos. Tingnan niyo po ha. Ang sarap na marinig ito. Tularan ninyo siya. Dahil kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Kita niyo po. Mamuhay kayong puno ng pag-ibig tulad ni Kristo dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang bagong alay at ando sa Diyos. Amen? Anong klaseng Kristiyano ako kung pagdating ng paglilingkod, pagdating ng mga gawain, pagsunod sa Diyos, bahala kayo, ako ito. Sana naiintindihan natin. Kung ang sinasabi ng Biblia, ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, na ibigin mo siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas, anong klaseng Kristo ang nagsasabing gawin natin ang mga bagay na katulad ng ginawa niya? Akala ko ba sinasabi natin sa ating mga sarili, mabuhay tayo katulad ni Kristo? We live like Jesus. Pero anong nangyayari? Number 2. Looking for that blessed hope. Si Kristo ginawa niya yan. Hindi naman siya basta lang nagbigay ng kanyang sarili. Okay, pagkatapos ko na paghirapan ang mga taong ito, bahala na kayo sa buhay niyo. Alam niyo po ang pinakamasarap? Kahit hindi na natin nakita ng mukhaan, ang Kristong ito na nagbuhis ng kanyang buhay para sa kasalanan mo at kasalanan ko at kasalanan ng lahat ng tao, may banal na espiritu ka pa rin para sa pag-asa na iniwan ng Diyos. Grabe! Yan ang Kristo na sinusundan natin. Ano ang sabi niya? Pag umalis man ako ngayon, aakyat ako at uupo sa trono ng Ama. Iiiwan ko ang banal na espiritu bilang pag-asa ng mga taong sumasampalataya na katulad natin ngayon. Ang linaw po niyan. Titus chapter 2 verse 11 to 13. Ayan po ang sinasabi. Sapagkat hayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Amen po ba? Kaya yung nagsasabing ligtas, dapat alam niya na nakaugnay siya kay Kristo. Kasi kung sinasabi mong maliligtas ka, wala kang kaugnayan kay Kristo, nagsisinungaling ka lang. Assuming ka lang na Kristiyano ka. Assuming ka lang na mananampalataya ka. Bakit? Ayan, napakalinaw. Sapagkat hayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin upang talikuran ang makamundong pamumuhay. Amen? Kaya hindi na po pwede na pag nasa harapan ka ng Diyos at gumagawa ka ng kalooban ng Diyos, yung ginagawa mo noon, siya pa rin ginagawa mo ngayon. At damdaming makalaman at upang makapamuhay tayo ngayon ng may pagpipigil, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Napakagandang marinig ang mga salitang ito. Kaya unang-una pa lang, pag nakita mo ang iyong sarili, karapat-dapat pa talaga ako sa Diyos. Kaya may mga Kristiyano mananampalataya na ganyan ang tingin nila sa kanilang mga sarili. Kapag ka naaanalasan nila, karapat-dapat pa ba itong ginagawa ko sa Diyos? Sila mismo gumagawa ng paraan para mabago ang lahat. Bakit? Ang gusto ng Diyos, yung sumusunod ka katulad ni Kristo. Habang hinihintay natin ang dakilang araw ng ating inaasahan, ano ang dakilang araw na inaasahan? Ang pagbabalik ng Panginoon. Ito ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ito lang naman ang layunin. Bakit ka ngayon nandito? Bakit tayo mananampalataya? Bakit tayo nakikinig ng aral at turo ng salita ng Diyos? Dahil alam natin na ang pagsamba at paglingkod natin hindi mauuwi sa wala. May Kristo tayong hinahantay. Subukan nyo magtanong sa labas. Kayo na mga nagre-relihiyon, kayo na mga nagtatradisyon, kayo na mga gumagawa ng pagsamba. Anong hinahantay ninyo? Hindi, sabi kasi ng ministro namin kapag ka pumasok ako sa kawan, ligtas na ako. Oh! Yan ba ang sinasabi ng Biblia? Hindi, sabi kasi ng pastor namin,
gumawa lang daw ako ng mabuti at hindi ako nakikisama sa masasama, ligtas na ako. Marami na pong napahamak dyan. Tingnan natin kung ano ang sinasabi ng Diyos sa Biblia. At sana ang Diyos na sinasamba mo, Diyos na sinasabi ng Biblia. Dahil napakarami ang Diyos-Diyosan sa sanlibutan na ito. Tuloy tayo. Number 3. Ito, pag hindi pa tayo nahimasmasan, sabi diyan, para tayo ay maging hinirang na kalugod-lugod, ganap at kasiyasiya sa Diyos. There is one Lord, one faith, and one baptism. Pastor, bakit? Alam ba natin to? Ito ba talaga tayo? Bilang mananampalataya? Nandito tayo sa kapulungan na to? Ito ba ang pinaglilingkuran natin? Ito ba ang tunay na ginagawa natin? May isa kang Diyos. May pananampalataya ka sa iisang Diyos. At siyempre, alam mo na mayroong kang bautismo. Ito po ay hindi sa tubig. Uulitin ko. Pag pinag-aralan mo po ang tema, basahin muna natin para malaman natin. Sabi dyan, Ephesians chapter 4, verse 2 hanggang 6. Medyo mahaba-haba ito. Kayo'y maging mapagpakumbaba. Bakit? Ito na yung pinag-uusapan natin kanina. Kung gusto mong sundan ang plano ng Diyos at ang kalooban ng Diyos at gusto mong gawin ang sinasabi ng Ama, kayo'y maging mapagpakumbaba. Mahinahon, matyaga, magmahal kayo at magpasensya sa isa't isa. Ito po ang pinakalayunin. Bakit tayo ay nandito sa bahay-sambahan ng Panginoon? Next, number 3. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa sa kalooban ng Espiritu. Hindi sa kalooban ng kung sino. Sa kalooban ng Espiritu. Sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Ulitin ko. Kung sasabihin mo sa akin ngayon, Pastor, marami naman dyan mga ang gaganda ng samahan, nagkakaisa sila. Maganda ang kanilang pagkakakilala sa kanilang mga kasamahan. Tanungin natin ang Biblia. Verse 4. May isang katawan at iisang espiritu, tulad ng may iisang pag-asa ng kayo'y tawagin ng Diyos. Una, malaman mo sa iyong sarili na kaya ka naglilingkod, kaya mo ginagawa ang mga bagay na to dahil may tumawag sa iyong Diyos. Hindi may tumawag na pastor. Hindi may tumawag na kapitbahay. Hindi may tumawag na miyembro. Kung hindi ikaw mismo ay nakaranas ng pagtawag ng makapangyarihang Diyos. Verse 5. Tayo'y may iisang Panginoon, iisang pananampalataya, at iisang bautismo. Bakit? Ang baptism of the Spirit, lagi ko po itong binabanggit sa mga taong nakakausap ko. Bakit kayo ngayon ay pilit na bumabalik-balik dito? Kumikilos yung banal na espiritu na nasa inyong puso para makarinig. Ang pagkain po ng banal na espiritu, pagkain espiritual. Tama? Kasi espiritu nga siya. Ang kinakain natin bilang tao, pagkain literal. Kasi tao tayo, kailangan mabusog, makaranas. Pero ang pagkain espiritual, mula yan sa banal na espiritu. Kaya, bago mo pa maunawaan ang tunay mong kaugnayan kay Kristo, dapat mayroong kang espiritu na nanggaling sa baptism of the Spirit. Nagkaroon ka ng karanasan. Kaya sabi ng Panginoon, ang ipinanganak sa laman ay laman at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Ito yun. Kaya kapag ikaw ay patuloy na lumalayo sa Panginoon, isa lang ibig sabihin nun, baka wala ka pang Espiritu na nagpupursige. Pero kung ikaw yung tipo ng tao na kapag hindi ka lang maka-attend sa gawain ng Panginoon, nababalisa ka, nagkakaroon ka ng bagabag, dapat nasa church ako ngayon, dapat nasa pagtitipon ako ngayon. Yan ang tunay na
gawain ng banal na Espiritu. Verse 6, panghuli, iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat. Kaya bakit napakarami po ang napapahamak ng mga tao? Pagdating po ng Panginoong Hesukristo, pagbaba niya dito, dala-dala niya yung magagantimpala na ibibigay sa kanyang mga hinirang, ang dami po talagang maiinggit. Kaya ako po, lagi ko itong sinasabi sa inyo. Kung may mga kaibigan kayo na hanggang ngayon, hindi nyo pa nasasabihan, ngayon pa lang binalaan ko na kayo. Alisin nyo ang pananagutan sa kanila. What is my point? Na sana, pag may pagkakataon kayong ihayag nyo ang salvation o yung plano ng Panginoon ng pagliligtas, bakit naman, Pastor, gagawin namin yon? Ang dami na nga naming aya, ang dami na naming sinabi, ang dami na naming ipinarinig tungkol sa salita ng Diyos. Ayaw naman talaga sumama. Ito lang ang gusto kong sabihin sa inyo. Kapag ginawa nyo na ang nararapat, ipinanalangin, sinulwining, inabot ang kanilang personal na buhay. Hindi naman, ba't ka nakikialam sa buhay ng mga buhay? Hindi po, Pastor. Ang gusto lang natin, ipaunawa na ang Diyos may layunin sa personal na buhay natin. Kaya nga tayo nagsasama, kaya nga tayo naglilingkod. Ano naman ibig sabihin personal ba? Yung mga bagay ba na hindi na dapat pinapakialaman pa? Hindi. Baka lang kasi, yung kaibigan mo, kaya hindi nagbubukas yung puso, kasi walang taong nagsasabi sa kanya ng mga bagay na nararapat para sa paglilingkod sa Diyos. Bakit? Yan ang sinabi ng Romans chapter 10, verse 14. Paano siya makakapanimpalataya? Paano siya makakapakinig? Paano mangyayari sa buhay niya na mayroon siyang malalaman kung walang magsasabi nun sa kanya? Baka lang kasi niluloob ng Diyos na ikaw lang ang magsabi sa kanya. Kasi bakit? Gusto ko pong lumaya kayo sa mga kaibigan at kakilala nyo. Kasi bakit? Tandaan nyo to. Hindi ako nagmamalabis kanino man. Pag dumating na po ang Panginoon at nakita ka ng kaibigan mo, hindi nagkaroon man ng kaugnayan kay Kristo. At nakikita ka ngayon, dahil totoo naman talaga ang sinasabi, ang sino mang tao na may kaugnayan kay Kristo ay hindi nahahatulan ni mapapahama kailanman. Ngayon, dumating ang panahon, nakita ka, natanaw ka. Panginoon, yan taong yan, kaibigan ko yan, walang sinabi sa akin. Gusto nyo ituro kayo? Gusto nyo idiin kayo? May mga taong laging ang hanap, mayroong masisisi. Bakit? Sa simula pa lang. Sa simula pa lang, ganyan na ang tao. Laging naghahanap ng masisisi. Naalala niyo si Eva at si Adan? Nung nasulungan ng Panginoon? Sa pagkakasala? Naghanap ng masisisi. Ito kasi Panginoon na binigay mong babae sa akin, dapat sana. Nasaan yung love? Wala na. Kasi bakit? Yun ang gusto ng Diyos na ipadama. Gusto natin na malaman na ikaw at ako ngayon manampalataya sa iisang kumikilos, iisang Diyos para sa lahat at nananatili para sa lahat. Amen ba? Kaya sana itong mga kaalaman, mga pagkaunawa na naririnig natin ngayon, kayo na mismo ang magtanong sa sarili nyo. Ito ba talaga ang gusto ng Diyos? Magbalik-balik ako dito? Tanungin nyo sarili nyo. Kung wala yung puso, kung wala yung kaluluwa, wala yung pag-iisip at buong mong lakas para ihandog mo sa Diyos, manatili po tayo na hiwalay at walang kaugnayan kay Kristo. Kawawa naman tayo. Ikaw na yung linggo-linggo nasa church, pero wala ka pang kaugnayan kay Kristo. Ikaw ay kawawang nilalang pagdating ng panahon. Bakit? Second point. Parang mabilis lang ako ngayon. For God is love. Amen? Ito ang Diyos. Kung bakit ka ngayon nananampalataya kahit hindi mo siya nakikita, at kung bakit ka ngayon may laman sa bulsa pero gusto mong ibigay sa Panginoon, kung bakit kahit may oras ka na gumawa ng lahat ng mga bagay na gusto mong gawin, pumunta ka dito sa bahay-sambahan ng Panginoon dahil alam natin, God is love. Mark chapter 12 verse 31, ganito po ang sinasabi. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili.
Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Wow. Una, dapat nalalaman mo na hindi ka nabuhay para lang sa iyong sarili. Ang nakakasakit lang ng kalooban, nabuhay tayo dito sa lupa, alam natin na may pinagmulan tayong magulang. Kaya pala sinasabi ng Biblia, mahalin mo ang iyong magulang. Sundin mo ang iyong magulang. Kasi mayroong kang pinagmulan, hindi pwedeng wala. Kahapon may nakasama kaming isang manggagawa din, pero sa ibang denominasyon. Alam niyo yung masakit? Yung anak, pinagsabihan yung nanay. Sabi daw sa nanay, magkano ba nagastos mo? Para palakihin ako, babayaran kita. Sa tingin niyo kayo mga nanay, marinig niyong pagsabihan kayo ng anak na ganyan. Magkano ang nagastos mo sa akin? Babayaran kita. Alam niyo po, ito, kung pag-ibig ang pag-uusapan, sana malaman natin sa ating mga sarili na mayroon tayong dapat gampanan sa mundong ito. Amen? Mayroon tayong kapwa. Mayroon tayong dapat tinitingnan. Bakit? Mananatili ang pag-ibig ng Diyos kahit wala ka. Hindi magbabago ang pagmamahal ng Diyos kahit hindi ka sinilang sa mundo na to. Magagawa ng Diyos ang pag-ibig na gusto niya sa buong sangkatauhan kahit wala ako. Pero ito ang sasabihin ko. Paano kung ikaw mismo ay hindi mo ginawa yung sinasabing pag-ibig na nararapat para sa iyo? Kaya yan dapat ang naiintindihan natin bilang mga mananampalataya, tagasunod kay Kristo. Pag pag-ibig na ang pinag-uusapan, wala pong pwedeng demand. Walang pwedeng halaga. Bakit? Yun nga po, pag nilaliman mo pa po yung salitang pag-ibig sa kapwa, hindi po yan yung, nagtutulong naman ako, pastor. Pagka may nakikita kong nangangailangan, nagbibigay ako. Sabi ko sa iyo, ibigay mo ng lahat na mayroon ka. Pero kung yung kaluluwa niya naman mapapahamak dahil wala kang sinabi sa kanya, para saan yung lahat ng tulong na ginawa mo? Para saan yung salitang pag-ibig mo na ako man, pastor, nagpupuyat para sa anak ko? Na ako man, pastor, naghihirap ako. Alam niyo po ba, pastor, 9 na buwan na nasa tiyan ko? Hindi pa ba pag-ibig yun, pastor? Kahit gawin pa nating doble, yung 9 na buwan gawin nating 18. Oh, aywan ko lang kung papayag yung mga nanay, 18 buwan yung anak. Asan, Sister Rupa? Sister Rupa, payag ka ba yung baby mo 18 months dyan? O, di ba? Ito ang pinaka dapat nating iniintindi sa ating mga sarili. Alam nyo, yang mga bagay na yan, dapat alam natin, ano nga ba talaga ang layunin ko? Bakit ako pinagkatiwalaan ng Diyos ng mga anak? Papayag ba ko na yung mga anak ko lumaki na walang nalalaman tungkol sa kalooban ng Diyos? Eh sabi ng Biblia, Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Anong naitulong natin mga magulang sa mga bata na pinagkatiwala sa atin? Pananagutan natin sila. Yan ang love na sinasabi ng Biblia. At ano pa? Siyempre, mayroon tayong kapwa. Oh, pastor, marami naman akong tinutulungan. Alam mo, pagka nakikita ko sila, bukas ang puso ko. Ramdam ko sa puso ko, gustong-gusto ko silang tulungan. Tinulungan mo, pero sana punta ang kaluluwa nila. Yan po ang ibig sabihin ng Biblia pagdating sa pag-ibig. Ang daming naghanap ng pag-ibig na pahamak eh. Tama? Tuloy tayo. Sabi diyan,
mag-ibigan tayo sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Grabe, no? Sobra. Pagka po talaga inaral mo ang laman ng Biblia at pinakinggan mo, isinapuso mo, yan ang nilalaman. His love is perfected in us. Wow! Grabe! Kaya pala, mayroon kang ganyan na klase ng puso sa paglilingkod. Kaya pala, kahit napakarami mong oras, pinili mo pa rin pumunta dito. Pinili mo pa rin paglingkuran ng Diyos. Yan ang sinasabi ng Biblia. 1 John chapter 4, verse 11 to 14. Mga minamahal, dahil ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayo magmahalan. Kailanmay wala pang taong nakakita sa Diyos. Ngunit, kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Yun pala yun. What a blessing! Ito pala yun! Na kaya pala kahit hindi mo nakikita si Kristo, pero kung ikaw at ako nararamdaman yung pag-ibig na sinasabi ng Biblia, ikaw at ako ay naghahayag ng kadakilaan ng Diyos. Yan yun. Kaya hindi mo pwedeng ako lang, hindi pwedeng bahala na sila. Kung hindi, dapat, anuman ang kalagayan mo, si Kristo hindi na natiling Diyos sa langit. Nalika ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, pero hindi siya nanatiling sinasamba sa langit. Bumaba, nagpakababa, para ikaw at ako ay maipadama na minahal ng Diyos. First, nalalaman natin na nanatili tayo sa Diyos at siya naman ay sa atin. Grabe. Alam mo na may kaugnayan ka sa Kanya, kaya hindi pwede na ang ginagawa mo, ang pananatili ni Kristo sa iyo, ay pananatili lang na, alam mo, kung hindi dapat, sabi diyan, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng Kanyang Espiritu. Kaya pala, may mga mananampalataya na hindi pumapayag, na hindi magawa ang plano ng Diyos dahil alam niya na may Espiritu ng Diyos kasama siya. Nasa Kanya yun mismo. Nakita namin at pinatutuhanang isinugo ng Ama ang Kanyang anak upang iligtas ang sanlibutan. Hindi basta lang nagkwentong barbero si John para sabihin sa atin na ito ay nangyari, paniwalaan ninyo. Kung hindi, nakita ng kanilang mga mata mismo. Ang layunin ni Kristo. At sana, ayon dito sa binasa nating talata, ikaw at ako ay maranasan mo na sa'yo magmumula ang kapangyarihan ng Diyos. Iyan ay ang pag-ibig. Number 2. Yet, show unto you a more excellent way. Sana naman mangyari na hindi lang tayo basta pababalik-balik dito sa church, kumakanta, tumutugtog, nagpipreach dito, pero hindi man lang maranasan ng mga tao yung kabutihan, yung walang kapantay na kadakilaan ng Diyos. Alam niyo po, inahantay sa atin ng Panginoon yun. Sabi ko nga po sa inyo, hindi naman bababa si Kristo dito para gawin yung mga gusto niyang gawin. Ikaw, na gumagawa ng katulad ng ginagawa ni Kristo sa pagsunod sa Ama, nahahayag ang Kanyang kadakilaan. 1 Corinthians chapter 12, verse 29-31. Ito po. Hindi lahat ay apostol. Uulitin ko ha. Hindi sinasabi na dapat maging pastor ako para maging katulad ako ni Pastor Alan. Hindi sana dapat maging katulad ako ni Pastor JB para maging preacher ako. Hindi pala katulad ni Pastor Russell. No! Hindi lahat ay apostol o propeta o guro. Hindi lahat ay binigyan ng kakayahang gumawa ng mga himala. 30, magpagaling ng mga may sakit, magsalita sa iba't ibang wika o magpaliwanag ng mga wikang ito. Kaya, buong sikap ninyong hangarin. Ano ang buong sikap na hangarin? Ang mga kaloob na mas dakila at ngayon ituturo ko sa inyo ang walang katulad sa lahat. Amen? Anong walang katulad sa lahat? Babalikan ko? Wala nang ibang batas na saklaw dito.
mahalin mo ang iyong Diyos ng buong mong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong pagkatao. Yan yun. Huwag na natin masyadong ligaw pang ating mga sarili. Tanggapin natin ang katotohanan. Yan ang sinasabi ng Diyos para sa atin. Next po. Yan. This is the law and the prophet. Kung yan ay ginawa na ng Diyos na batas at pinatutuhanan ng mga propeta, dapat sana alam natin kung paano yan gawin at sundin dahil yan ang layunin ng Diyos. Alam niyo kung bakit galit na galit ang Panginoon sa mga eskriba at mga pariseyo, sa mga sadosyo at sa mga saserdote na hindi ginawa ang tungkulin na to? Kaya nga alam na ng Diyos kung sino ang mapapahamak. Kaya sabi ng Panginoon, tumingin man kayo ng tumingin, wala kayong makikita. Makinig man kayo ng makinig, wala kayong mapapakinggan. Sadyang binulag kayo ng sanlibutan ito sa katotohanan na gustong ipaalam ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi kaya mas mapalad tayo kaysa sa kanila? Pinupugayan ng mga tao, lumalakad sa lansangan, mga mariringal ang kasuotan, piling walang pagkukulang. Pero kailanman, sabi ng Biblia, mas masahol pa kayo sa libingan. Napakaganda ng pintura sa labas, nabubulok na bangkay ang nasa kalooban. Yan ang hayagan na paglalantad ng Panginoon sa mga tao na dapat gawin ang dapat gawin at hindi ginawa. Matthew chapter 7, verse 11 to 12. Ganito po ang sinasabi. Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang iyong Ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sino mang humihingi sa Kanya. Yan ang pangako ng Diyos. Kung gagawin mo naman yung mga sinasabi niya, hindi ka naman pagkukulangin. At napakarami ng mananampalataya ang nagpapatotoo niyan. At hindi po yan basta-basta lang bagay na nagsasabi sa kanyang sarili na mayaman ako. At hindi yan basta-basta lang nagsasabi, hindi na ako nangangailangan ng mga bagay na ito dahil mayroon na ako. At hindi yan yung nagsasabi, marami na akong naipon, katulad ng mayaman sa Mark. Puno na ang aking kamalig. Sisirain ko pa itong dito at lalagyan ko pa ng napakarami. At sa buong buhay ko, wala na akong ibang gagawin, magsasaya, maglalasing, at magpapakaligaya. Dahil wala na akong dapat panghanapin. Ano sabi ng Diyos sa kanya? Hangal! Sa gabing ito, babawiin ang iyong buhay. Sino ang makakapagsabi? Kung ang mga bagay na ginagawa at gagawin ng Diyos ay mangyayari. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at ng mga isinulat ng mga propeta. Amen? Yan yun. Kaya bakit mo pa guguluhin yung isip mo? Pastor, ito na yung kinalakyan ko, ito na yung kinasanayan ko. Sana malaman po natin na ang pinakabuod at layunin ng Diyos ay magawa natin ang mga bagay na gusto niyang ipagawa sa atin. Amen? Huwag na tayong umimbento, huwag na tayong gumawa ng kung ano-anong mga bagay. Sundan lang natin. Alam niyo, ang napakasarap. Mayroong isang tao nagtatrabaho sa construction. Galit na galit. Sabi niya, si Foreman, wala nang ibang ginawa, utusan ako. Utos ng utos. Utos ng utos. Pag nakita ko ng engineer, uutosan din ako. Narinig. Narinig ng engineer. Sabi ng engineer, halika. Alam mo, mapalad ka. Kasi bakit? Sumusunod ka lang sa utos. Alam mo bang ang hirap mag-isip kung ano iuutos? Sa mga nakarelate, okay naman na nakangiti kayo. Pero ganun talaga ang buhay. Kung ang Diyos mismo ang nagpaplano ng lahat ng bagay, susunod lang naman tayo, di ba? May kulang ba ang Diyos? May plano ba ang Diyos na ikakapahamak natin? Hindi nagplano ang Diyos ng ikakapahamak natin. Ang kailangan lang natin sumunod. Amen. Conclusion tayo.
Wow. And to all Him with all the heart, and with all the understanding, and with all the soul, and with all the strength. 33. Mark 33. At higit na mahalaga ang umibig sa Kanya ng buong puso. Ito po pakinggan natin itong mabuti kasi ito na po ang conclusion. Bakit tayo nag-usap-usap ng living a life of love and compassion? Bakit kailangan mangyari ito lahat? Higit na mahalaga ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip, at buong lakas. At ang umibig sa kapwa, gaya ng pag-ibig sa sarili, kaysa sa mga magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga alay. Amen? Kaya po, napakalinaw po ng Biblia. Kung makikinig lang tayo, ilalagay natin sa puso, gagawin natin, napakaalwan po ng buhay. Alam niyo kung bakit may mga struggle tayo mga Kristiyano? Ako, aminado din ako dyan. Kasi minsan, alam na natin, pero hindi natin ginagawa. Application. Yan. Yan. Sabi sa Titus, not by works of righteousness, which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Wow. Yan pala yan. Kaya wag na natin masyadong binabagabag ang ating mga sarili. Titus chapter 3, verse 3 to 7. Pakinggan lang natin. Tapos gawin natin. Sabi diyan, noong una, tayo'y mga hangal. Tama naman. Dahil tayo'y makasalanan. Wala naman tayong inisip na mabuti para sa Diyos. Hindi masunurin, naliligaw at naging alipin ng makamundong damdamin at lahat ng uri ng kahalayawan. Naghari sa atin ang masasamang isipan at pagkakainggit. Tayo'y kinapuutan ng iba at sila'y kinapuutan din natin. Ngunit, nang mahayag sa atin ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa ating tagapagligtas. Verse 5, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa Kanyang habag sa atin. Klaro, malinaw, tayo'y ipinanganak na muli sa pamamagitan ng tubig. Tayo rin ay binago ng Espiritu Santo. Ugnay ba sa pinag-aralan natin kanina at sa mga binasa? Tama. One God, one faith, one baptism. Verse 6, masaganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Hesus Kristo. Verse 7, last, upang tayo'y gawing matuwid sa pamamagitan ng Kanyang kagandahang loob at tayo'y maging tagapagmana ayon sa ipinangakong buhay na walang hanggan. Amen? Hindi sayang? May layunin ang Diyos sa pagmamahal mo sa iyong kapwa at pagmaibig mo sa Diyos? Ito ang dapat malaman ng bawat Kristiyano kung bakit ikaw naglilingkod at gumagawa ng kalooban ng Diyos. To God be all the glory. Tumayo tayo. Ito na mga minamahal kong kapatid, ang layunin